librihan ng lason. Sabi ni Maharlika, huwag tayo matakot dahil nasa katotohanan tayo. Kailangan po magkaisa na lahat ang Pilipinas para ho mawala na si Bangag. Pangalawang pagkakataon ko umakyat sa entablado noong 1986 sa kanyang ama na ulit-ulit ngayon. Huwag na natin pagbigyan ang mga Marcos na makabalik pa sa panunungkulan. Sana pagdating ng araw, mas marami tayo, makikita natin lahat na magkaisa tayo para matigil na ito ang mga kaduhan nila dyan sa Malacanang. Para ilabas ang kanyang hinaing, dati po siyang kapitana. Tawagin ko na po si Mama Mila Uy. Batang ba? Yeah. Thank you so much. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maswerte ang mga taga-KOGC. Dahil po mayroon sila pastor na kagaya ng ating Pastor Kibuloy. At napakabuti, mapagmahal na tao dahil mahal na mahal po kayo. Dangan nga lang, inabuso po ang compound ng KOGC ng ating Bangag na presidente. Tama ba ako? Ako po nga pala si ex-kapitana Mila Uy. Former po ako na kapitan sa lugar namin sa Caloocan. Meron po ba taga Caloocan dito? Ako po ay nanungkulan ng dalawang termino. Ako po nung pagpasok po ng bilang presidente ng ating nakaraan administrasyon, si Mayor si Tatay Digong, ay ako po naging kapitan sa aming lugar. Pero dahil nga sa tatak Duterte, hindi ho ako binigyan ng magandang panunungkulan dahil ginugulo po ako ng aking kalaban na tao siya ngayon ng gobyernong Bangag. Tinanggal po nila ako bilang isang kapitan sa barangay namin. Dahil lang sa utos noon ng ating presidente ng Rodrigo Duterte na mayroon sulat noon nung panahon ng pandemic na sabi sa sulat doon, kung mayroon kayo mga bakante na lote, pwede ninyo pagtaniman hanggat tayo ay nasa pandemic. Ang ginawa ko naman dahil meron po sa amin bakanting lote, ay bigla ko pong tinaniman dahil ginagawa lang naman ng basurahan. Nagtulong-tulong kami na mga taga-barangay para maisaayos. Gumanda po ang lugar, saksi po noon ang ating Secretary Dinyo. Si Martin Dinyo po ang nag-cut the ribbon doon sa lugar namin. Pero ano ang ginawa ng nanunungkulan sa amin? Kinasuhan ako dahil malapit na mag-eleksyon. Nagkinasuhan po ako, automatically na tinanggal ako, nasuspindi ako ng preventive suspension. Na hanggang sa ngayon, hindi na nila ako pinabalik sa panunungkulan dahil lang doon. Kaya, maswerte po tayo na mayroon po tayo ngayon, mayroon po tayo Vice President na Sara Duterte dahil ito po ang magtataguyod po sa atin. Sa
politika. Kaya sana po, wag na natin payagan ang ganitong sitwasyon. Wag na natin payagan na kung gusto nila alisin ang isang nanunungkulan ng maayos, ay kailangan tanggalin. Ngayon po, napilitan ako magsalita dahil hindi ko na po kinaya ang ganitong sitwasyon na wala na tayo katarungan. Wala na po tayo hustisya sa Pilipinas. Kaya kailangan po magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo na huwag natin payagan ang ganito. Sasama ba kayo? Kaya ba natin magbuwis ng buhay para sa pamilya natin? At alam ko na nakahanda kayo sa mga banta na sinasabi na kung tayo ay dumami at magkaisa, tayo daw po ay iisprihan ng lason. Sabi ni Maharlika, huwag tayo matakot dahil nasa katotohanan tayo. Pag tayo ang nasa katotohanan, alam ko na hindi kayo matatakot. Kailangan po magkaisa na lahat ang Pilipinas para ho mawala na si Bagang. Maaating ba natin na ang nanunungkulan sa atin ay talagang baliw at Bagang? Dapat lang na wag natin hayaan. Pangalawang pagkakataon ko umakyat sa entablado noong 1986 sa kanyang ama. Naulit-ulit ngayon. Wag na natin pagbigyan ang mga Marcos na makabalik pa sa panunungkulan. Isama pa natin ang mga nakatabi sa kanya, kagaya po ni Tambaloslos. Wala yan maitutulong. At least lang, pati na rin yung kapatid niya, wag na rin natin paniwalaan. Si Abalos, hindi na rin natin dapat paniwalaan. Kaya sana, pagdating ng araw, mas marami tayo, makikita natin lahat na magkaisa tayo. Para matigil na ito ang mga katarantaduhan nila dyan sa Malacanang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat kay former Barangay Captain Mila Oy. Ayos!